Ako nga pala si Junia. May dalawa akong ikukwento na hanggang ngayon hindi ko makalimutan. Premonyisyon at isang panaginip na parang naging bangungot. Kung mahina ang loob mo, okay lang. Makinig ka lang. At habang nakikinig ka, tanungin mo rin ang sarili mo. Naranasan mo na ba yung pakiramdam na may kakaiba na hindi mo maintindihan, pero sa huli may takot na inaantay? Sige, simulan na natin. Unang kwento, ang kabaong sa panaginip. May babae na ilang gabi, iisang napapanaginipan niya. Ang lola niya, naghahatak ng sarili niyang kabaong. Hindi siya madaling maniwala sa pamahiin. Pero nung unang gabi, sobrang linaw ng panaginip. Madilim ang daan, parang may hamog. At sa gitna ng kalsada, may tunog ng kahoy na humihila sa semento. Krrrr, krrrr, krrrr. Paglingon niya, si Lola ang nakita niya. Nakadaster lang, pero ang mga mata parang wala ng tulog. Hindi nagsasalita si Lola. Basta hinihila lang niya yung kabaong. Parang mabigat. Parang may laman. Gusto siyang lapitan ng babae, pero hindi magalaw ang paa niya. Parang nakadikit sa lupa. Tapos biglang tumingin si Lola sa kanya. Diretso. Walang emosyon. At doon, nagising siya. Pawis na pawis siya. Mabilis ang tibok ng puso. At ang pinakakakaiba, rinig pa rin niya yung tunog. Krrrr. Krrrr. Kinabukasan, nakita niya si Lola sa sala. Normal. Nanunood ng TV. Sabi niya, "Lola, okay ka lang?" Ngumiti si Lola, pero saglit lang. Sabi ni Lola, "Okay lang, medyo pagod." Hindi sinabi ng babae yung panaginip. Ayaw niyang magdulot ng takot. Pero nung sumunod na gabi, pumalik ulit ang panaginip niya. Si Lola. Yung kabaong. Yung tunog. At gabi-gabi, mas lumalapit si Lola. Mas lumalakas yung tunog. Sa pangatlong gabi, napansin niya may putik sa paa ni Lola. Parang galing sa labas. Pero, nasa bahay lang si Lola buong araw. Sa pang-apat na gabi, nasa loob na ng bakuran yung kabaong. Hinihila na papalapit sa bahay. Doon na siya natakot ng todo. Nagising siya na umiiyak. Kinabukasan, nahilo si Lola. Umiikli ang hininga. Parang nanghihina na siya. Sabi ng pamilya, magpahinga muna. Ilang araw pa, biglang binawian ng buhay si Lola.
Tahimik ang bahay. Walang gustong magsalita. Pero yung babae, hindi na niya maalis sa isip yung panaginip. Dumating yung kabaong, tulad ng nakita niya. At nung gabi ng lamay, habang nakaupo siya sa tabi ng pinto, narinig niya ulit yung tunog. Hindi galing sa labas, galing sa loob ng bakuran. Parang may humihila. Tumingin siya, pero walang tao. Walang gumagalaw. Kabaong lang at kandila. At doon niya naintindihan. Minsan, ang panaginip ay babala. Second story, humiwalay na kaluluwa. Si Eddie, pagod galing trabaho. Nang nakauwi, nagpahinga saglit. Tapos naglaro pa ng basketball. Pagkatapos ng laro, umuwi siya. Kumain ng panggabi. Naligo. Humiga. Akala niya normal na gabi lang. Pero pagpatak ng 2:00, may kakaibang panaginip. Sa panaginip niya, nakita niya ang sarili niya na natutulog. Nasa kama. Hindi gumagalaw. Pero siya parang nakalutang. Nasa taas ng sarili niyang katawan. Humihiwalay. Doon siya kinabahan. Gusto niyang sumigaw, pero walang boses. Gusto niyang gumalaw. Tapos may naaninag siya sa sulok ng kwarto. Sa sulok, isang maitim na nilalang. Hindi malinaw ang mukha. Pero ramdam niya yung bigat. Parang humihigop ng hangin. Hindi ito lumalapit agad. Basta nakatayo lang. Tinitingnan siya. Parang nagbabantay. At doon niya naisip, baka hindi ito panaginip. May narinig siyang boses. Huwag ka. Dito ka lang. Mas lalo siyang napumidlas. Gusto niyang bumalik sa katawan niya. Kasi pakiramdam niya, kapag na-late siya, may papalit. Doon biglang gumalaw yung nilalang. Isang hakbang. 2. Hindi siya tumatakbo. Hindi siya nagmamadali. Parang sigurado. Lumapit sa tabi ng kama at yumuko. Parang sinisipat yung katawan ni Eddie. Tapos sumarap siya kay Eddie. Yung kaluluwa. At kahit walang bibig, parang mumiti. Doon na niya naramdaman yung bigat sa dibdib. Parang may umupo sa kanya. Pinilit niyang bumalik sa katawan. Pinilit niyang gumising. At biglang bumalik siya. Nagising si Eddie na hingal. Bukas ang mata. Pero ayaw gumalaw ang katawan. Sleep paralysis. Yan ang tawag na iba. Pero siya, isang bagay lang ang sigurado. May nakita siya sa sulok. Parehong maitim na hugis. Nakatayo. At nakatingin. Hindi siya sumigaw. Kasi natakot siya na kapag gumawa siya ng ingay, lalapit pa. Pinikit niya ang mata. Huminga siya ng dahan-dahan. 1, 2,
3. Sa isip niya, Lord, tulungan mo ako. At nung gumalaw na ulit ang daliri niya, bumangon siya agad. Binuksan ang ilaw. Walang tao. Walang anino. Pero yung lamig, nandun pa rin. At bago siya ulit matulog, naisip niya, baka hindi siya nag-iisa sa kwarto. Kasi minsan, hindi lang panaginip ang nanonood. Kung may napanaginipan ka na parang babala, o kung naranasan mo na yung biglang hindi ka makagalaw sa gabi, i-comment mo. Gusto kong marinig yung kwento mo. I-email mo kwentonijunia@gmail.com. Hanggang dito na lang. At tandaan mo, kapag may bumabalik na tunog sa panaginip, baka may gustong ipaalam.